Ang anime na ito ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang binata na nagngangalang Tatsumi, na sinusubukang iligtas ang isang grupo ng mga tao sa isang karwahe ng kabayo nang sila ay inaatake ng isang higanteng halimaw. Mukhang mayroon siyang napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban dahil madali niyang talunin ang halimaw sa isang hiwa lang ng kanyang espada. Bumaba ang dalawang lalaking sakay ng karwahe at nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Ipinaalam ni Tatsumi na pupunta siya sa kabisera sa pag-asang makalikom ng pera para sa kanyang maralitang nayon. Nang makita ang kanyang pagiging inosente, pinayuhan siya ng dalawang lalaki na mag-ingat sa mga tao sa kabisera, na may mas malupit na personalidad kaysa sa mga halimaw na natalo ni Tatsumi. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating si Tatsumi sa kabisera at agad na nagpatala bilang isang mersenaryo. Sa kanyang mga kakayahan bilang isang eskrimador, maaari talaga siyang magpatala bilang isang maharlikang sundalo. Gayunpaman, dahil siya ay mayabang, hindi siya nakakuha ng anumang trabaho at pinatalsik. Di nagtagal, nakilala ni Tatsumi ang isang babae na nagsasabing tutulungan niya itong makuha ang gusto niyang trabaho. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na ilibre muna siya sa isang bar, at pumayag siya. Dapat daw na magkaroon siya ng mga kakilala o maraming pera kung gusto niyang magparehistro bilang isang maharlikang sundalo. Nang marinig ito, naglabas si Tatsumi ng isang bag ng pera habang ipinagmamalaki na nakuha niya ang pera mula sa kanyang pagsusumikap sa paghuli ng mga halimaw sa daan patungo sa kabisera. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang pera at sinabi sa kanya na sa ganoong kalaking pera, si Tatsumi ay magiging isang commander kaagad. Gayunpaman, hindi namalayan ng inosenteng si Tatsumi na siya ay niloko ng babae, hanggang sa sinabi sa kanya ng isang waiter ng bar na siya ay niloko. Dahil wala siyang pera, napilitan si Tatsumi na matulog sa gilid ng kalsada, ngunit hindi nagtagal ay inanyayahan siya ng isang mayamang babae na nagngangalang Arya na tumira sa kanyang mansyon. Napakahusay ng pakikitungo ni Arya at ng kanyang pamilya kay Tatsumi, at hiniling nila sa kanya na sabihin sa kanya ang dahilan ng pagpunta sa kabisera. Palibhas ay batid ang kanyang pagnanais na maging isang maharlikang sundalo, binalaan siya ng ama ni Arya na ang kanilang kaharian ay napapaligiran ng 3 kaharian na ang lakas ng militar ay hindi maaaring maliitin, at maaaring siya ay mapwesto sa lugar ng hangganan, na dapat na handang lumaban kung sakaling magkaroon ng tunggalian. Nang malaman iyon, sinabi ni Tatsumi, na lubos na kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, na inihanda niya ang kanyang sarili upang harapin ang isang laban anumang oras at kahit saan. Pagkatapos noon, pumunta daw siya sa kabisera kasama ang dalawa niyang kaibigan na sina Sayo at Ieyasu. Gayunpaman, inatake sila ng isang grupo ng mga tulisan sa daan, kaya sila ay naghiwalay. Hindi naman masyadong nag-alala si Tatsumi sa dalawa niyang kaibigan dahil magaling silang makipaglaban. Gayunpaman, si Ieyasu ay napakahirap sa pagtukoy ng direksyon, kaya nag-aalala siyang baka maligaw sila. Nang makita ang kanyang determinasyon, sinabi ng ama ni Arya kay Tatsumi na hihingi siya ng tulong sa isa sa kanyang mga kakilala sa militar para kunin si Tatsumi para maging isang maharlikang sundalo. Sa katunayan, tutulungan din siya ng ama ni Arya na mahanap ang dalawa niyang kaibigan. Kinabukasan, nang ihahatid ni Tatsumi si Arya, na namimili, nakipag-usap siya ng seryoso sa isa sa kanyang mga bodyguard, na nagsabi sa kanya na ang emperor ay talagang isang batang lalaki na walang naiintindihan sa kanyang kaharian. Higit pa rito, sinabi ng bodyguard na ang punong ministro, si Honest, ay isang tiwali at malupit na politiko na ang tanging agenda ay panatilihin ang kanyang posisyon sa kapangyarihan. Nang marinig ito, nakaramdam ng galit si Tatsumi matapos malaman na ang punong ministro ang utak sa likod ng paghihirap na nararanasan ng lahat ng residente sa kanyang nayon. Pagkatapos noon, sinabi ng bodyguard kay Tatsumi ang tungkol sa Night Raid, isang grupo ng mga asasin na pinaghahanap ng kaharian. Palaging tina-target ng Night Raid ang mga mayayaman sa kabisera at laging kumikilos sa gabi. Noong gabing iyon, lumitaw ang Night Raid sa mansyon ni Arya, na agad na pinatay ang kanyang mga magulang at ang mga gwardya na nagtangkang labanan sila. Si Tatsumi, na nagising mula sa kanyang pagtulog, ay sumugod sa kanya, tumakas sa isang bodega kasama ang kanyang mga bodyguard. Ngunit pagkatapos, isa sa mga miyembro ng Night Raid, isang batang babae na nagngangalang Akame, ay dumating doon at naghahanda na salakayin si Arya. Nakapagtataka, walang pakialam si Akame kay Tatsumi dahil hindi siya ang target nito. Nag-aatubili din siyang patayin ang mga bodyguard, ngunit dahil inaatake siya ng mga ito, wala siyang pagpipilian kundi patayin ang mga ito. Nang papatayin na ni Akame si Arya, sumugod si Tatsumi para protektahan siya. Sinabi ni Akame na hindi siya magdadalawang isip na patayin siya kung sinubukan niyang pigilan siya sa pagpatay kay Arya. Kahit na napagtanto niya na si Akame ay may mga kakayahan na maaaring mas malakas kaysa sa kanyang sarili, binunot pa rin ni Tatsumi ang kanyang espada, naghahanda na lumaban sa kanya. Di nagtagal pagkatapos, sina Tatsumi at Akame ay nakipaglaban hanggang sa makorner siya nito. Nang papatayin na sana siya ni Akame, biglang may sumulpot na babae na member din ng Night Raid. Ang kanyang pangalan ay Leon, at siya ang nagligtas sa kanya dahil siya pala ang taong nanloko kay Tatsumi at kinuha ang lahat ng kanyang pera noong sila ay nasa isang bar.
Pagkatapos, sinabi ni Leon kay Tatsumi ang tungkol sa katotohanan sa likod ng pamilya ni Arya, kung saan karaniwang pinupuntirya nila ang mga imigrante mula sa nayo na kadalasang kasing inosente niya. Inaanyayahan ni Arya at ng kanyang pamilya ang mga bagong dating na manatili sa kanilang mga tahanan at tretuhin sila ng maayos sa simula. Ngunit pagkatapos nito, sila ay pahihirapan hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal, natagpuan ni Tatsumi ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Sayo, sa isang walang buhay na estado matapos maging biktima ng kalupitan ng pamilya ni Arya. Ikinatwiran ni Arya na hindi niya alam ang tungkol sa pagpapahirap. Gayunpaman, ang kaibigan ni Tatsumi, si Ieyasu, ay nakakulong din doon at sinabi sa kanya na si Arya ang pumatay kay Sayo. Sa huli, ipinakita ni Arya ang kanyang tunay na ugali, na mahilig magpahirap sa mga tao mula sa kanayunan. Ipinagmamalaki niyang galing siya sa isang mayamang pamilya, kaya malaya siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Nang marinig iyon, agad na naghanda si Akame na patayin siya, ngunit hinarang siya ni Tatsumi, na pagkatapos ay bumunot ng kanyang espada at pinatay si Arya sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang tiyan. Pagkatapos noon, sumugod si Tatsumi para palayain si Ieyasu. Gayunpaman, ipinaalam ni Akame na si Ieyasu ay nalaso ng ina ni Arya at hindi na maililigtas. Napangiti si Ieyasu nang makita niyang pinatay ni Tatsumi si Arya, at sa mga sandali ng kanyang kamatayan, sinabi niya kay Tatsumi kung paano lumaban si Sayo hanggang sa huli. Matapos patayin si Arya at ang kanyang pamilya, naghanda sina Akame at Leon na bumalik sa kanilang lihim na base. Ngunit pagkatapos, kinaladkad ni Leon si Tatsumi na sumama sa kanila at nagpasya na simula ngayong gabi, magiging bahagi na siya ng Night Raid, at mukhang hindi yun iniisip ng iba pang miyembro. Pagdating sa punong tanggapan ng Night Raid, ipinakilala ni Leon ang iba pang miyembro ng Night Raid kay Tatsumi, na karamihan ay mga babae. Maging ang pinuno nila ay isang babaeng nagngangalang Nudge Enda, isang Imperial Army General. Sa kabila ng pagsang-ayon ng mga miyembro ng Night Raid na tanggapin si Tatsumi mula sa pagsali sa kanila, binigyan siya ni Nudge Enda ng pagpipilian na tanggapin o tanggihan ang alok. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang kanyang layunin sa pagpunta sa kapital ay upang maging isang maharlikang sundalo. Ngunit nagdududa siya matapos malaman kung gaano kasira at katiwalian ang gobyerno. Isa sa mga miyembro ng Night Raid, isang lalaking nagngangalang Bulot, ay sumusubok na kumbansihin si Tatsumi na sumali sa kanila, dahil ang layunin ng Night Raid ay tulungan ang mga pagsisikap ng Revolutionary Army na ibagsak ang tiwaling punong ministro at ibalik ang kapayapaan at kaayusan sa imperyo. Nang marinig iyon, kalaunan ay tinanggap ni Tatsumi na sumali sa Night Raid at dahan-daang nagsimulang tanggapin ang kanyang bagong buhay habang nagdadalamati pa rin sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay hiniling ni Nudge Enda kay Akame na sanayin at gabayan siya. Imbes na gabayan siya, madalas niyang pinapagawa ang gawaing bahay. Isang araw, ikinwento ni Leon ang tungkol sa dalawang lalaking nagngangalang Gamal at Ogre, na susunod nilang target na papatayin. Si Gamal ay isang mangangalakal ng langis na nanunuhol. At si Ogre, isang Imperial Police Officer, para maging maayos ang kanyang negosyo. Sinabi niya na ang pagpatay kay Gamal ay sapat na madali, ngunit hindi yun ang kaso ni Ogre, na palaging napapalibutan ng marami sa kanyang mga tauhan at may napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ginawa ni Leon ang kanyang nakaraang pagsisiyasat at nalaman na si Ogre ay may ugali ng pag-inom sa gitna ng lungsod. Dahil wanted ang mga miyembro ng Night Raid, nagkalat ang mga poster sa gitna ng lungsod. Dahil doon, nagboluntaryo si Leon na magsagawa ng assassination mission sa pagkakataong ito dahil wala siya sa police wanted list, kaya malaya pa rin siyang gumala. Sa kabilang banda, sinabi ni Tatsumi kay Leon at sa iba pa na gusto rin niyang tuparin ang misyon. Pero nagdududa si Akame na kaya niyang pumatay ng ibang tao dahil noon, nang pinatay niya si Arya, ay galit na galit lang si Tatsumi nang matuklasan niyang pinahirapan at pinatay ni Arya ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, iginiit ni Tatsumi na kaya niyang patayin sina Gamal at Ogre, lalo na nang marinig ang dahilan ng paghihirap ng kanilang kliyente sa kanilang mga aksyon. Nang marinig iyon, sinabi ni Akame na tatanggapin lang niya si Tatsumi bilang miyembro ng Night Raid kung magtagumpay siya sa pagpatay sa pagkakataong ito. Pinaalalahanan din ni Akame si Tatsumi na huwag maging mayabang dahil ang pagmamataas ay humahantong lamang sa kamatayan. Pagkatapos ay sinabi ni Leon ang nakaraan ni Akame, na sinanay na maging isang profesional na assassin ng Imperial Army mula noong siya ay bata pa. Noong nakaraan, si Akame ay ipinadala upang patayin si Nudge Enda. Gayunpaman, pagkatapos malaman kung gaano kasira at katiwalian ang gobyerno sa kanilang kasalukuyang kaharian, nagpasya si Akame na sumali sa Revolutionary Army upang labanan ang punong ministro. Long story short, sa wakas ay naisagawa nila ang assassination mission, kung saan madaling napatay ni Akame at Leon si Gamal. Samantala, si Tatsumi pala ang naatasang pumatay kay Ogre ng mag-isa. Noong una, nahihirapan siyang harapin si Ogre dahil medyo mabigat ang kanyang pisikal na lakas. Sa kabutihang palad, sa huli, nagawa ni Tatsumi na patayin siya at pagkatapos ay iniulat ang kanyang tagumpay kay Nudge Enda at sa iba pa. Habang ipinagmamalaki ni Tatsumi ang kanyang mahusay na kakayahang pumatay ng mga tao,
biglang hinubad ni Akame ang kanyang damit upang matiyak na hindi siya nasaktan. Ginawa niya yun dahil may isang bagong miyembro ng Night Raid na hindi namalayan na nalason siya pagkatapos makumpleto ang kanyang unang misyon. Sobrang gumaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang ayos lang si Tatsumi. Kinabukasan, si Tatsumi at ang mga miyembro ng Night Raid ay tila tumatakbo sa loob pagkatapos malaman na may isang grupo ng mga tao ang nakalusot sa kanilang sikretong base area. Hiniling ni Bulot, na naging katim niya, na mag-ingat siya dahil hindi pa nakakalaban ng grupo si Tatsumi. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan kay Tatsumi, kung saan ang kapangyarihang iyon, natalo niya ang ilang tao ng sabay-sabay. Ang ibang mga miyembro ng Night Raid ay mukhang seryoso sa pakikipaglaban sa mga nanghihimasok. Maging si Lubbock na may reputasyon bilang playboy ay nagpapakita ng kanyang kaseryosohan sa pakikipaglaban sa kanyang kaaway na isang magandang babae. Sa huli, nagawa ni Tatsumi at ng natitirang mga miyembro ng Night Raid na patayin ang lahat ng nanghihimasok. Pagkalipas ng ilang araw, ipinares ni Nudge Enda si Tatsumi sa isa sa mga miyembro ng Night Raid, isang batang babae na nagngangalang Mine, upang pumunta sa kabisera. Si Mine, na hindi kasama sa listahan ng mga pinaghahanap ng Royal Police, ay maaaring malayang gumala sa kabisera at ginugugol pa ang kanyang oras sa pamimili. Kasabay nito, napansin ni Tatsumi na ang mga residente doon ay mukhang malungkot at bigo. Si Mine ay nagsasabi na ang mayayaman lamang ang mabubuhay sa kasaganaan, habang ang mga mahihirap ay laging inaapi at tinatrato ng malupit. Hindi lamang iyon, ngunit kung sila ay lalaban sa punong ministro at sa kanyang mga alipores, sila ay papatayin sa publiko. Samantala, sa palasyo, hinatulan ng kamatayan ng emperador, na napakabata pa, ang isang ministro dahil sa pagtataksil. Ipinataw ng emperador ang hatol sa udyok ng punong ministro dahil siya ay isang opisyal na labis na nagmamalasakit sa kapakanan ng mga tao at sumasalungat sa lahat ng mga patakaran ng punong ministro at ng kanyang mga alipores, na gutom sa kapangyarihan at nais lamang magpayaman sa kanilang sarili. Pagkatapos ay nakakuha ng misyon ang Night Raid na patayin ng isang opisyal na isa sa mga alipores ng punong ministro. Si Mine na isang sniper, ay madaling mapatay ang kanyang target, kahit na ang target ay nasa pulutong ng mga tao. Sa kabilang banda, nang subukan ng mga Royal Guard na hanapin ang kinaroroonan ng pumatay, sila ay naharang ni Leon at iba pang miyembro ng Night Raid na itinalaga ni Nudge Enda upang patayin ang mga gwardya. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Leon na may 5 bodyguard ang opisyal, samantalang 4 lang ang napatay nila. Ito ay nagpapahiwatig na ang isang bodyguard ay buhay pa at maaaring hinahanap ang kinaroroonan ni Mine at Tatsumi. Samantala, naglakad sina Tatsumi at Mine sa kagubatan patungo sa lugar ng pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Night Raid. Sinabi niya na nagdusa siya ng malupit na diskriminasyon at racism para sa kanyang kalahating dayuhan na dugo noong kanyang pagkabata. Kaya naman tumakas siya sa pagsali sa Revolutionary Army, umaasang mas marami ang tatanggap ng iba't ibang lahi kapag nanalo ang hukbo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang sumulpot ang bodyguard at agad silang inatake. Nasangkot din si Tatsumi sa isang matinding labanan sa bodyguard, habang si Mine ay sinubukang barilin ang bodyguard nang hindi siya nasaktan. Napagtanto ito, hinawakan ni Tatsumi ang katawan ng bodyguard para mas makapag-focus si Mine at madaling magpaputok sa tamang direksyon. Sa wakas ay nagawa niyang barilin ang bodyguard, na ikinamatay nito. Sa kasamaang palad, muntik nang tumama sa ulo ni Tatsumi ang bala kaya nagalit siya kay Mine. Gayunpaman, pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya at sa wakas ay kinikilala niya si Tatsumi bilang miyembro ng Night Raid. Sa wakas ay dumating doon si Leon at ang iba pang miyembro ng Night Raid, naluluwagan na mas makilala ni Mine at Tatsumi ang isa't isa. Samantala, isang misteryosong lalaki ang tumitingin sa poster ni Akame, na nakaplaster sa isa sa mga bulletin board sa kabisera. Nilapitan siya ng 2 maharlikang pulis at tinanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan dahil mukha siyang na hinala. Gayunpaman, pinatay na lamang ng misteryosong lalaki ang 2 pulis habang mahinang nagsasalita tungkol sa massacre na kanyang gagawin sa kabisera. Hindi lang ang Royal Police, minasakir pa ng misteryosong lalaki ang mga taong hindi sinasadyang dumaan sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Nudge Enda ang isang sundalo mula sa Revolutionary Army na tila naghihingalo. Nagbigay ang lalaki ng isang listahan ng mga pangalan ng mga taong medyo maimpluwensya sa kabisera at hindi bahagi ng kasabwat ng punong ministro. Pagkatapos nito, bumalik si Nudge Enda sa base at inutusan ang Night Raid na patayin ang isang berdugo na gumagala sa lungsod at walang pinipiling pumatay ng maraming tao. Sa tingin ni Mine, ang berdugo ay si Zank, na dating nagtatrabaho sa Imperial Army bilang isa sa mga berdugo na inatasan sa pagbitay sa mga bilanggo. Dahil sa napakaraming tao ang pinatay niya, galit na galit si Zank na hindi niya napigilan ang pagkahumaling sa pagpugot ng ulo sa ibang tao. Matapos ang punong ministro ay bumuo ng isang espesyal na pangkat upang patayin ang mga sumasalungat sa kanya, hindi na kailangan ng Imperial Army si Zank, kaya't malaya na siyang gumala at nagsimulang magsagawa ng walang ingat na mga massacre. Hindi lang iyon, ngunit ninakaw din niya ang isa sa Imperial Arms, kaya medyo mahirap na harapin siya.
Ang Imperial Arms ay nilikha sa tagubili ng unang emperador, na natakot na ang imperyong itinatag niya ay tuluyang bumagsak. Upang maiwasan ito, nagtipon siya ng maraming materyales at kumuha ng mga siyentipiko sa buong mundo para gumawa ng malalakas na armas at depensa. Ang paglikha ng Imperial Arms ay resulta ng kanilang mga pagsisikap. Mayroong 48 Imperial Arms sa kabuuan, ngunit halos kalahati ng mga ito ay nawala noong isang digmaang sibil mga 5 siglo na ang nakalilipas. Ilang Imperial Arms ang nakitang nawasak. Maraming Imperial Arms ang nilikha mula sa mga labi ng Danger Beast na may kakaibang kapangyarihan, na nagbibigay sa kanila ng mga espesyal na kakayahan. Maraming armas at armor type na Imperial Arms ang napanday mula sa isang bihirang metal na tinatawag na Orichalcum. Ang Imperial Arms ay hindi limitado sa isang kakayahan. Ang ilan ay kilala na may mga lihim na kapangyarihan na hindi pa natutuklasan, at ang ilan ay may mga kapangyarihang nawala sa kasaysayan. Dahil ang bawat miyembro ng Night Raid ay kilala na mayroong Imperial Arms para tulungan sila sa laban, tinanong ni Tatsumi kung makukuha niya ang Imperial Arms. Gayunpaman, hindi matiyak iyon ni Nudge Ende dahil ang Imperial Arms ay hindi madaling makuhang armas at ginagamit din ito ng sinuman. Nang gabi ring iyon, nagmisyon ang Night Raid na patayin si Zank sa pamamagitan ng paghahati sa mga miyembro nito sa ilang mga koponan at paghihiwa-hiwalay upang mahanap ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan sila ni Zank mula sa malayo at pinupuntirya si Tatsumi dahil wala siyang Imperial Arms. Si Tatsumi, na kasama ni Akame sa misyon na ito, ay hindi sinasadyang nakita ang figure ng kanyang yumaong kaibigan na si Sayo, sa isang desyerto na eskinita, kaya agad niya itong hinabol. Gayunpaman, nang yakapin ni Tatsumi si Sayo, bigla siyang nagbagong anyo bilang Zank, na nagbubunyag na nababasa niya ang isip ni Tatsumi na may support type na Imperial Arms sa kanyang ulo. Si Tatsumi ay nasangkot sa isang matinding labanan kay Zank, ngunit madali niyang ma-overtake si Tatsumi dahil nahuhulaan niya ang lahat ng pag-atake ni Tatsumi gamit ang sandata na yon. Sa una, tila na overwhelmed si Tatsumi dahil alam na ang lahat ng kanyang mga pag-atake, at hindi siya maka-counter-attack. Gayunpaman, sa lakas ng kanyang pag-iisip, maaari niyang sa wakas ay masugatan si Zank, kahit na sa pamamagitan lamang ng paggasgas sa kanyang mukha. Kasabay nito, dumating si Akame at pinuri siya sa pakikipaglaban kay Zank ng maayos. Si Zank, na sa wakas ay nakita si Akame, ay nagtanong kung palagi na niyang naririnig ang mga hiyawan ng mga taong pinatay niya. Tila nawala ng malay si Zank dahil lagi niyang naririnig sa kanyang isipan ang boses ng mga taong pinatay niya na siyang nagpahirap sa kanya. Ang tunggalian sa pagitan ng dalawang pinaka-sadista na assassin ay sapat na mabangis, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang Imperial Arm upang talunin siya. Pagkatapos ay lumikha si Zank ng isang ilusyon tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Kurumi, na tao na pinakamamahal ni Akame. Akala niya ay mahuhuli si Akame sa pagpapakita ng imahe ni Kurumi. Gayunpaman, inatake niya ang imahe ni Kurumi, na walang iba kundi si Zank, at sinabing mahal niya si Kurumi, kaya gusto niya itong patayin kaagad. Pagkatapos noon, pinugutan ni Akame ng ulo si Zank gamit ang kanyang Imperial Arm, ang Marisama Sword, at tinapos ang kanyang pagdurusa. Matapos makumpleto ang misyon, tinanong ni Tatsumi si Akame tungkol kay Kurumi. Gayunpaman, wala siyang sinabi at nangakong sasabihin sa kanya ang tungkol kay Kurumi balang araw. Maya-maya, hiniling ni Nudge Ende kay Shili na pisikal na sanayin si Tatsumi sa pamamagitan ng paglangoy habang nakasuot ng suit of armor. Sa kalagitnaan ng pagsasanay, sinabi sa kanya ni Shili na siya ay isang hangal, madalas na nawawala ang kanyang salamin, o nabibigo sa anumang gawaing sinusubukan niyang gawin dahil sa kawalang ingat. Naging curious siya sa nakaraan niya, kaya sinabi niya kay Tatsumi ang nakaraan niya. Lumaki sa mababang distrito ng Kabisera, ang pagiging malamya ni Shili ay naging sanhi ng maraming tao sa buong buhay niya na madalas na ituring siyang walang silbi, na inihiwalay siya sa halos lahat. Sa isang punto sa kanyang nakaraan, may kaibigan si Shili na hindi alintana ang kanyang pagkatao. Isang araw, inatake siya ng kanyang dating kasintahan. Pinatay ni Shili ang dating kasintahan upang protektahan siya, na inihayag ang kanyang kakaibang talento sa pagpatay. Gayunpaman, sa huli, sinira nito ang kanilang pagkakaibigan. Di nagtagal, isang gang na may kaugnayan sa dating kasintahan ni Shili na pinatay kanina ay naghiganti laban sa kanya at pinatay na ang kanyang mga magulang. Dahil doon, cool niyang pinatay ang grupo at kalaunan ay na-scout ng Revolutionary Army, na nalaman ang kanyang kakayahan. Sa pagsali, gusto niyang gamitin ang kanyang talento sa paraang magiging kapaki-pakinabang siya sa iba sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-aayos ng lipunan. Bumalik sa kasalukuyan, pagkatapos makumpleto ang kanyang pagsasanay kasama si Shili, si Tatsumi ay hiniling na makipagkita kay Nudge Ende, na tila gustong ibigay sa kanya ang Imperial Arm ni Zank. Tila masaya si Tatsumi na sa wakas ay magkaroon ng isa sa Imperial Arms. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagod siya habang ginagamit ang sandata. Sinabi ni Nudge Ende na hindi angkop para sa kanya ang armas. Dahil hindi niya ito magagamit, plano niyang ipadala ang Imperial Arm sa Revolutionary Army para sa karagdagang investigasyon.
Bukod sa pag-alis ng mga kaaway, ang Night Raid ay inatasan din na tipunin ang Imperial Arms upang palakasin ang revolusyonaryong puwersa laban sa Imperial Army sa ilalim ng utos ng punong ministro. Pagkatapos ay nagtanong si Tatsumi tungkol sa pinakamalakas sa Imperial Arms. Sinabi ni Nudge Enda na ang aktual na kapangyarihan ng Imperial Arms ay nakasalalay sa lakas ng gumagamit. Gayunpaman, kung makakapili siya, gusto niya ng sandata na maaaring kontrolin ang yelo. Di nagtagal pagkatapos, sinabi ni Nudge Enda ang tungkol sa isang charismatic na lalaki na nagngangalang Numa Seika, ang pinuno ng Northern Tribes. Dahil sinasalungat ni Seika ang punong ministro at ang kanyang mga alipores, nagpadala rin sila ng isang babaeng nagngangalang Esdith upang patayin siya at sirain ang Northern Tribes. Bilang isang gumagamit ng Imperial Arms, maaaring ganap na i-freeze ni Esdith ang anumang bagay sa isang iglap at maaaring magpatawag at magmanipula ng yelo, kahit na walang malapit na mapagkukunan ng tubig. Hindi lamang iyon, ngunit si Esdith ay naging ganap na immune sa pinsala mula sa anumang temperatura. Madali niyang matatalo si Seika at ang kanyang mga tropa, kahit gawin itong kanyang alagang hayop at utusan ang kanyang hukbo na sirain ang Northern Tribes. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo dahil pinili ng dalawang general na lumisan at sumapi sa hukbong revolusyonaryo. Ganunpaman, mukhang hindi na masyadong pinag-isipan ng Prime Minister dahil mas nababahala siya sa mga ginawa ng Night Raid na ikinamatay ng kanyang mga alipores. Dahil doon, inutusan ng punong ministro si Esdith na bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, ipinasyal ni Leon si Tatsumi sa palengke, kung saan medyo sikat siya sa mga mangangalakal doon. Ngunit pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang sumunod kay Leon upang kolektahin ang utang mula sa kanya, kaya nahiwalay si Tatsumi sa kanya. Habang hinahanap si Leon, aksidenteng nakilala ni Tatsumi ang isang batang babae na nagngangalang Seryu, na bahagi ng Imperial Police. Si Seryu ay mayroong Imperial Arm sa anyo ng isang aso na pinangalanan niyang Koro. Maya-maya pa, inihatid ni Seryu si Tatsumi kung saan sila unang dumating ni Leon at saka nagpaalam sa kanya. Nasa misyon si Seryu na hulihin ang mga miyembro ng Night Raid dahil napatay nila ang kanyang commander, si Ogre, na itinuturing niyang kanyang mentor. Si Seryu pala ay parang hindi alam na si Tatsumi ang pumatay kay Ogre. Hindi nagtagal, nakita sina Tatsumi at Leon sa isang distrito na kilala bilang isang nightlife center. Inatasan silang pumatay sa isang manager ng nightclub na madalas mag-utos sa mga babaeng trabahador na magdroga at hindi nag-atubiling patayin ang mga lulong sa droga. Ayaw niya talaga sa mga taong laging nagsasamantala sa mga babae para sa pansariling kapakanan. Dahil doon, agad na kumilos ang babaeng killer para patayin silang lahat. Matapos makumpleto ang misyon, nagtaka si Tatsumi tungkol sa kapalaran ng mga babaeng manggagawa na nalulong na sa droga. Sinabi ni Leon na mayroon siyang kakilala, isang doktor na madalas tumulong sa mga mahihirap, kaya't maaari niyang hilingin sa doktor na tulungan sila. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita sina Shili at Mai na nagmamadali kung saan nila isasagawa ang misyon. Gayunpaman, nakaharap sila ni Seryu, na biglang umatake sa kanila matapos matuklasan na sila ay mga miyembro ng Night Raid. Maya-maya, inatake ni Mai si Seryu gamit ang kanyang Imperial Arm. Gayunpaman, binago ni Koro ang laki ng kanyang katawan sa isang dambuhala upang protektahan si Seryu. Sinabihan ni Seryu si Koro na salakayin si Shili, ngunit madali niya itong laslasin. Ganunpaman, hindi namamatay si Koro at mabilis na makapag-regenerate. Nang makita ito, sinabi ni Mai na ang tunay na katawan ni Koro ay maaaring nakatago sa loob nito, at dapat nilang sirain ito upang hindi na siya muling makapag-regenerate. Di nagtagal pagkatapos noon, naglunsad si Koro ng sunod-sunod na pag-atake patungo kina Shili at Mai. Dahil sa pagmamadali, pinalakas ni Mai ang kanyang sandata hanggang sa tuluyang naitaboy si Koro, kahit saglit lang. Sinamantala ni Shili ang pagkakataon na salakayin si Seryu, na agad namang nabigla nang humarap sa kanyang Imperial Arm. Si Seryu, na ang mga braso ay nilaslas ni Shili, ay nagutos kay Koro na palabasin ang kanyang tunay na kapangyarihan, kung saan siya ay naging isang napakapangit na halimaw. Nang makita iyon, naging desperado si Mai at muntik nang mapatay niya kung hindi lang dumating si Shili sa oras para iligtas siya. Gayunpaman, lahat ito ay pinlano ni Seryu dahil may bumaril kay Shili mula sa likuran, at inatake ni Koro ang kanyang katawan. Nang ililigtas na sana ni Mai si Shili, biglang sumulpot ang Imperial Police, naghahanda na arestuhin sila. Sa huli, si Shili ay naghihingalo at ginulo ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng nakakasilaw na liwanag na lumabas mula sa kanyang sandata. Ginawa ito ni Shili para makatakas si Mai mula roon at manatiling buhay para bigyan ng babala ang iba pang miyembro ng Night Raid. Matapos makatakas si Mai, tuluyang nalagutan ng hininga si Shili. Ang mga miyembro ng Night Raid ay mukhang nabigla at nawasak sa pagkamatay ni Shili. Pagkatapos ay tinanong ni Tatsumi si Mai tungkol sa pagkakakilanlan ng taong pumatay kay Shili. Ngunit binalaan sila ni Nudge Enda na huwag magpadalos-dalos dahil mapapatay lang silang lahat. Sa kabilang banda, sa wakas ay dumating si Esdith sa kabisera at agad na sumugod sa palasyo upang harapin ang emperador at ang punong ministro.
Inutusan niya si Esdeath na lipulin ang Night Raid, na pumatay sa marami sa kanyang mga alipores. Nangako pa siyang pagbibigyan ng kahilingan nito kung magawa niyang sirain ang Night Raid. Gayunpaman, hindi humingi ng regalo si Esdeath dahil gusto niyang umibig. Nang marinig ang kanyang kahilingan, na medyo kakaiba, nangako rin ang emperador na makakahanap ng asawang tumutugma sa pamantayang nais niya. Pagkatapos nito, inutusan ni Esdeath ang kanyang pinakamalakas na subordinate, ang Three Beasts, na patayin ang mga tapat na opisyal na nagtatanggol sa interes ng mga tao, at sinisiraan ang Night Raid para sa pagpatay. Sa kabilang banda, si Nudge Enda, na alam na niya na ang paninirang puri ay isang bitag upang akitin ang mga miyembro ng Night Raid mula sa pagtatago. Pagkatapos ay hinati ang mga miyembro ng Night Raid sa dalawang koponan upang protektahan ang mga opisyal ng depensa ng bayan dahil ang kanilang kaligtasan ay higit na mahalaga. Kasabay nito, si Leon ang mamamahala sa pag-espiya kay Esdeath. Si Tatsumi, na ipinares kay Bulat sa misyong ito, ay tila humanga sa kanyang Imperial Arm, ang Demon Armor Incursio, na maaaring gawing invisible si Bulat. Sinabi niya kay Tatsumi ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung saan dati siyang sundalo ng imperyo. Kalaunan ay ipinagkanulo niya ang imperyo ng ang kanyang superior, si General Lever, ay na-frame para sa hindi pagsuko sa agenda ng punong ministro. Naiinis si Bulat sa imperyo na higit na nagmamalasakit sa mga suhol kaysa sa merito, gaano man siya kahirap. Pagkatapos umalis sa imperyo, sumali siya sa revolusyonaryong hukbo at kalaunan ay ang subsidiary nito, ang Night Raid. Samantala, sinadya ni Leon, na nag-espiya kay Esdeath, na salakayin siya dahil nag-iisa siya. Gayunpaman, sa wakas ay pinili ni Leon na sundin ang kanyang intuition na nagsasabing ang lahat ng ito ay isang bitag. Sa wakas ay nagmamadali siyang umalis doon. Sa kabilang banda, alam na pala ni Esdeath na tinitiktikan siya ni Leon, kaya't sinadya niyang walang kasama upang mabitag si Leon. Sa kasamaang palad, nabigo ang plano dahil pinili ni Leon na sundin ang kanyang instincts. Sa ibang lugar, sina Tatsumi at Bulat, na nasa isang misyon sa isang barkong naglalayag, ay nagulat sa paglitaw ng isa sa mga subordinate ni Esdeath na nagngangalang Daidara, na pagkatapos ay inatake si Tatsumi gamit ang kanyang Imperial Arm. Madali niyang nagawang talunin si Tatsumi hanggang sa tuluyang dumating doon si Bulat at sinabing siya ang tatalo kay Daidara. Nang i-activate ni Bulat ang kanyang Imperial Arm, biglang may sumulpat na dalawa pang tauhan ni Esdeath at agad siyang inatake. Gayunpaman, nagawa niyang itaboy ang dalawa at pagkatapos ay pinatay si Daidara. Ang labanan ay hindi tumigil doon dahil ang isa sa mga tauhan ni Esdeath ay tila si General Lever na nauna nang sinabi ni Bulat kay Tatsumi. Sa katunayan, si Lever ay dating isang mahusay na general na lumaban at nagkamit ng marami para sa kanyang bansa at matuwid, dahil hindi siya nagpasakop sa mga suhol ng punong ministro. Gayunpaman, pagkatapos na inalok siya ni Esdeath ng pagkakataong magtrabaho sa ilalim niya, si Lever ay naging napakatapat sa kanya at sinunod ang kanyang mga utos, anuman ang mangyari, kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Pagkatapos maging isa sa kanyang mga subordinate, nakuha ni Lever ang kanyang Imperial Arm, na ibinigay sa kanya ni Esdeath. Si Bulat ay nasangkot din sa isang matinding labanan laban sa kanyang dating superior, habang si Tatsumi ay nakaharap sa isa sa mga tauhan ni Esdeath na nagngangalang Nyo, na nakipaglaban ng walang Imperial Arm, tulad ng kanyang sarili. Gayunpaman, si Nyo ay may mas malaking kakayahan sa pakikipaglaban kaysa kay Tatsumi, kaya sa wakas ay natalo niya si Tatsumi. Sa kabilang banda, parehong inilagay ni Bulat at Lever ang kanilang makakaya sa laban hanggang sa magkasugat sila ng husto at hindi na magamit ang kanilang Imperial Arms. Nang makita ang kakayahan ni Bulat na umunlad ng mabilis, nag-alok si Lever na sumama kay Bulat upang maging subordinate ni Esdeath. Ngunit tinanggihan niya ang alok at buong pagmamalaking sinabi na siya ay isang bayani para sa depensa ng bayan. Di nagtagal, sina Bulat at Lever ay sumabak sa malapitang labanan na umaasa lamang sa pisikal na lakas. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay dating mabigat na mandirigma, kaya't ang tunggalian ay napakabangis. Si Lever pagkatapos ay nag-iniksyon ng lason sa kanyang katawan, na ginagawang ang kanyang dugo ay naglalaman ng lason, at pagkatapos ay ginamit ang pamamaraan ng blood sword upang talunin si Bulat. Sa huli, nagawang talunin ni Bulat si Lever at patayin siya, ngunit sa proseso, siya ay nalason ng nakamamatay. Gayunpaman, hindi tumigil doon ang labanan dahil kinailangan pa ni Bulat at Tatsumi na harapin si Nyo, na may Imperial Arm na pinangalan ng Scream. Sinabi ni Nyo na gagamitin niya ang Triumph card ng Scream upang madagdagan ang kanyang kalamnan at lakas sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang himig mula sa Imperial Arm. Nang makita ito, ibinigay ni Bulat ang kanyang Demon Armor Incursio kay Tatsumi at hiniling na gamitin ito dahil naubusan na ng lakas si Bulat para lumaban. Noong una, tinanggihan niya ang regalo ni Bulat dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na gumamit ng sandata. Ngunit kinumbinsi siya ni Bulat na magagamit niya ang Incursio. Sa kahilingan ni Bulat, ginamit ni Tatsumi ang Incursio, at nakakagulat, ang Incursio ay maaaring mag-evolve at umangkop sa kanyang kapangyarihan. Napatulala si Bulat na nakakita nito, na napagtanto na nalampasan siya ni Tatsumi gamit ang Incursio.
Gamit ang Imperial Arm, tumaas ng husto ang kakayahan ni Tatsumi sa pakikipaglaban, at madali niyang natatalo si Nyo. Nang makita iyon, mukhang proud na proud si Bulot kay Tatsumi dahil nagawa niyang mag-adjust sa Incursio at nalampasan pa niya ang kanyang lakas. Sa wakas ay nalagutan na siya ng hininga na may nakaukit ng ngiti sa kanyang mukha. Tila nalungkot si Tatsumi sa pagkamatay ni Bulot na itinuturing niyang kuya. Nangako rin si Tatsumi na lalakas at gagamitin ang Incursio sa abot ng kanyang makakaya. Sa ibang lugar, isang batang babae na nagngangalang Kurumi ang nakikitang nakaupong relaxed matapos massacre ang isang nayon kasama ang kanyang mga kasama. Nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kasama at sinabing pinababalik siya kaagad sa kabisera dahil nagpaplano silang gumawa ng elite team para gumawa ng mahalagang gawain. Samantala, isang binata na nagngangalang Wave ang nakitang pumasok sa isang silid pagkatapos makatanggap ng imbitasyon mula sa palasyo. Sa silid, nakita niya ang isang kakaibang lalaki na nagngangalang Balls, na nakasuot ng nakakatakot na maskara. Sobrang awkward ng itsura ni Wave dahil mag-isa lang sila sa kwarto hanggang sa wakas, sina Kurumi at Seryu, na nakatanggap din ng parehong imbitasyon ay dumating. Bukod sa kanila, mayroon ding isang binata na nagngangalang Ron at isang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na Dr. Stylish. Pagkatapos nito, si Esdeath, na magsisilbing pinuno nila, ay dumating sa kabisera at agad na sinubukan ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa mga bagong subordinate. Tila nasiyahan siya sa kanilang mga kakayahan at pagkatapos ay sinabi sa kanila na mula ngayon, sasali sila sa isang elite team na tinatawag na Jaegers, kung saan siya ay gaganap bilang captain, at si Ron bilang ang strategist at second in command. Ang paglitaw ng mga Jaeger bilang isang elite team na humahadlang sa kriminal na aktibidad sa kabisera sa pinakamahusay na emperor ay nakakuha ng atensyon ng Night Raid, lalo na't sila ay pinamunuan ni Esdeath, na naging partner pala ni Nudge Endo noong siya ay nasa Imperial Army. Si Esdeath ay hindi isang kalaban na dapat maliitin. Kung ang kanyang mga nasasakupan ay kilala na napakalakas at malupit, tiyak na maaari siyang magkaroon ng mas marahas at malupit na personalidad. Maging siya ay madalas na gumagawa ng pagpatay para lamang sa kasiyahan. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Lubbock kay Tatsumi na si Esdeath ay magsasagawa ng martial arts tournament na may malaking premyong pera. Iminungkahi niya na pumasok si Tatsumi sa paligsahan at manalo ito upang magpadala ng pera sa kanyang pamilya sa nayon. Kinabukasan, lumahok si Tatsumi sa paligsahan at nakaharap ang isang malaking kalaban. Si Tatsumi, na ngayon ay naging mas matigas, ay madaling talunin ang malaking tao. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, si Esdeath, na nakakita ng kanyang laban, ay nahulog sa kanya at kinuha siya kasama niya. Sina Lubbock at Leon, na nakakita nito, ay mukhang tulala at walang magawa para tulungan si Tatsumi dahil ayaw nilang malantad ang kanilang mga pagbabalat kayo. Nagmamadali din silang iulat ang nangyari kay Akame, na kasalukuyang gumaganap bilang pinuno. Bukod pa riyan, kinailangan ni Nudge Endo na pumunta sa mga revolusyonaryong tropa sa rehiyon ng hangganan upang ibigay ang Imperial Arms na kanilang nakuha. Agad na gumawa ng plano si Akame na ilipat ang kanilang sekretong base at iligtas si Tatsumi, na bihag ngayon sa punong tanggapan ng mga Jaeger. Sa kabilang banda, mukhang nagulat si Tatsumi, na inimbitahan ni Esdeath na subaybayan ang mga miyembro ng Jaeger na nangmamassacre sa isang grupo ng mga bandido, at nagulat nang makita niya si Seryu, isang miyembro ng Jaeger. Gustong ipaghiganti ni Tatsumi ang pagkamatay ni Shili kay Seryu, ngunit hindi siya makakilos ng padalos-dalos sa pamamagitan ng paglalahad ng kanyang tunay na pagkatao bilang miyembro ng Night Raid. Pagkatapos nito, nakilala niya si Kurumi, na halos kapareho ni Akame. Di nagtagal, nagtanong si Tatsumi tungkol sa kanilang relasyon, at ipinahayag ni Kurumi na kapatid niya si Akame. Gayunpaman, dahil pinagtaksilan ni Akame ang imperyo, naging lubhang ambisyoso si Kurumi na patayin siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Esdeath sa kanila na sila ay mangangaso ng mga hayop sa Fake Mountain. Gusto lang niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Tatsumi. Nang sumunod na araw, itinalaga ni Esdeath sina Tatsumi at Wave sa kanlurang bahagi ng mga bundok, na inatasan silang kumuha ng grupo ng mga Tree Beast. Sa kabutihang palad, nagawa nilang talunin ang Tree Beasts, at nang mahuli si Wave, ginamit ni Tatsumi ang Incursio upang makatakas sa isang kagubatan. Gayunpaman, agad itong napansin ni Wave at sa halip ay inatake si Tatsumi dahil sa pagkakaalam nito na ang gumagamit ng Incursio ay miyembro ng Night Raid, kahit na hindi niya namalaya na si Tatsumi ang gumamit ng Incursio. Pagkatapos ay ginamit ni Wave ang kanyang Imperial Arms, ang Grand Chariot, para salakayin si Tatsumi. Kahit na si Wave ay miyembro ng Jaegers, na mga kaaway ng Night Raid, tumanggi si Tatsumi na labanan siya at umiwas sa bawat pag-atake niya. Matapos makatakas ng mabilis si Tatsumi palayo kay Wave, nakatagpo siya ng isang halimaw. Sa kabutihang palad, dumating si Akame at pinatay ang hayop, habang dinadala ni Lubbock sina Tatsumi at Akame pabalik sa mga bundok. Sa palasyo, pinarusahan ni Esdeath si Wave dahil pinahintulutan niyang makatakas si Tatsumi, ngunit determinado pa rin siyang bawiin siya. Sa ibang lugar, si Dr. Stylish, na pinaghihinalaan na si Tatsumi sa simula, ay lihim na sinusubaybayan ang kanyang mga track at nagawang mahanap ang lihim na punong tanggapan ng Night Raid.
Sa tulong ng Team Stylish, isang grupo ng modified humans, na resulta ng kanyang mga eksperimento, naglunsad si Dr. Stylish ng pag-atake sa lihim na punong tanggapan ng Night Raid. Kasama rin sina Tatsumi, Lubbock, at Akame sa isang matinding labanan sa Team Stylish, na ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi maaaring maliitin dahil binago sila sa paraan ni Dr. Stylish upang ito ay maging mas mahigpit kaysa dati. Bilang siyentipiko, si Dr. Stylish ay nagsagawa ng mga eksperimento sa hindi mabilang na mga individual, karamihan sa kanila ay mga dating kriminal na nakatanggap ng mas magaan na sentensya kapalit ng pagsali. Binigyan niya sila ng mga espesyal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanila na gawin ang mga gawain na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Mukhang nalulula si Tatsumi sa isa sa mga miyembro ng Team Stylish na nagngangalang Kako, na gumagamit ng Imperial Arm ni Chili. Ngunit pagkatapos, dumating doon si Mai na nakasuot pa rin ang kanyang pantulog at pagkatapos ay pinaputukan si Kako, na ikinamatay nito. Pagkatapos noon, kinuha niya ang sandata ni Chili at saka umiyak dahil naalala niya ang pinakamamahal niyang kaibigan. Kasabay nito, tinalo ni Akame at Lubbock ang iba pang miyembro ng Team Stylish. Gayunpaman, hindi doon natapos ang labanan dahil ang bilang ng mga miyembro ng Team Stylish ay higit pa sa inaasahan ng Night Raid. Sa labanan, dumating doon si Nudge Enda, na kagagaling lang sa kanyang paglalakbay, sakay ng Manta Water, isang uri ng manta ray-like beast. Nang makita ito, nagkalat si Dr. Stylish ng lason, na nagpaparalisa sa lahat ng miyembro ng Night Raid maliban kay Tatsumi dahil gumagamit siya ng armor. Si Nudge Enda, na nakakita na ang kanyang mga kasama ay bumagsak, ay nagutos sa isang bagong miyembro ng Night Raid na nagngangalang Susanoo upang tulungan si Tatsumi na harapin ang Team Stylish. Si Susanoo ay may mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban at madaling talunin ang Team Stylish. Ngunit pinasabog ni Dr. Stylish ang kanyang mga alipores at nagdulot ng malaking pinsala sa katawan ni Susanoo. Gayunpaman, pagkatapos ng mahimalang pagpapagaling, si Susanoo ay nahayag na isang humanoid Imperial Arm. Napagtatanto na hindi gagana ang lason kay Susanoo, sinubukan ni Dr. Stylish na tumakas ngunit naharang. Naiwan na walang pagpipilian, ginamit ni Stylish ang kanyang pangalawang trump card, tinurukan ang kanyang sarili ng isang serum na nagpabago sa kanya sa isang malaking danger beast, habang sinisipsip din ang natitira sa kanyang sariling mga tropa upang lalo pang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Agad na nabigla si Susanoo kay Dr. Stylish, na tumaas ang lakas. Si Akame, na hindi pa ganap na naka-recover, ay humiling kay Tatsumi na buhatin siya, para makatulong siya na talunin si Dr. Stylish. Sa kabilang banda, tinutulungan din sila ni Mine sa pamamagitan ng pag-atake mula sa itaas ng Manta Water, na maaaring magpabagsak kay Dr. Stylish. Sinamantala din ni Tatsumi at Akame ang pagkakataon na laslasin siya at sa wakas ay nagawang talunin. Pagkatapos ng insidente ng pag-atake, dinala ni Nudge Enda ang mga miyembro ng Night Raid sa isang highland area na magiging lokasyon ng kanilang bagong headquarters. Bukod pa riyan, ipinakilala rin niya ang dalawang bagong miyembro ng Night Raid, na si Susanoo, ang Imperial Arm sa anyo ng tao, at isang batang babae na nagngangalang Chelsea, na may Imperial Arm na pinangalan ng Gia Foundation na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang hitsura sa kalooban. Habang ang Imperial Arm ni Chelsea ay isang uri ng suporta, sinabi ni Nudge Enda na si Chelsea ay nakakuha ng maraming trabaho at pagpatay tulad ni Akame, na nagmumungkahi na siya ay lubos na sanay sa labanan o pagpatay. Samantala, sa punong tanggapan ng Jaegers, napagpasyahan ni Esdeath na si Dr. Stylish ay pinatay ng Night Raid dahil siya ay nawala. Nang malaman iyon, si Seryu ay galit na galit lalo sa Night Raid dahil sa pagpatay sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay, na si Ogre, ang kanyang tagapagturo, at si Dr. Stylish. Maya-maya, nagsimulang mag-training ang mga miyembro ng Night Raid para dagdagan ang kani-kanilang lakas dahil ang kalaban na kakaharapin nila ay mas nakakatakot kaysa dati. Nakita sina Tatsumi at Leon na magkasamang nagsasanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw, kung saan humanga si Leon sa kanyang kakayahang itugma ang kanyang kapangyarihan sa Incursio, tulad ng ginawa ni Bulot. Habang si Leon ay mas nakatutok sa pagtaas ng kanyang pisikal na lakas hanggat maaari dahil ayaw niyang gamitin ang kanyang Imperial Arm. Sa ibang lugar, isang kawon ng mga halimaw ang nagsagawa ng pag-atake sa ilan sa mga taga-nayon. Mabilis na kumalat ang insidente sa palasyo, kung saan inutusan ng punong ministro si Esdeath at ang mga Jaeger na sirain ang kaig ng mga halimaw. Gayunpaman, hiniling niya kay Esdeath na dalhin ang ilang halimaw na buhay para sa karagdagang investigasyon. Agad niyang tinipon ang mga miyembro ng Jaeger para magplano at magsagawa ng misyon. Hindi nagtagal, dumating ang mga Jaeger nang sasalakayin na ng kawon ng mga halimaw ang ilang tao na nakasakay sa karwahe ng kabayo. Mabilis na iniligtas ni Bowles ang mga tao sa karwahe, habang ginamit ni Esdeath ang kanyang Imperial Arm upang ipagyelo ng buhay ang ilang halimaw at ibigay sila sa punong ministro. Matapos makumpleto ang misyon, sinabi ni Bowles kay Wave at sa iba pa na hindi siya mabuting tao at minsan ay nagsunog ng isang nayon dahil lahat ng mga naninirahan dito ay nagkaroon ng nakamamatay na nakakahawang sakit. Pinatay din ni Bowles ang mga bilanggo sa death row sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila, at ginawa niya ang lahat ng iyon sa utos ng kaharian.
Sinabi ni Wave na ginagawa lamang ni Bowles ang kanyang trabaho at hindi basta-basta natutuwa sa pananakit o pagpatay ng ibang tao. Malaki ang pasasalamat ni Bowles na nakikita siya ni Wave bilang isang mabuting tao at ganoon din ang tingin sa kanya ng ibang tao maliban sa kanyang asawa at anak na babae. Sa kabilang banda, nagulat din ang Night Raid ng patuloy na pag-atake ng halimaw, kahit na nakialam ang Jaegers at ang Imperial Army. Kinuhulaan ni Nudge Enda na tataas ang bilang ng mga halimaw kaya't ang Jaegers at ang Imperial Army ay labis na nalulula na kailangan nilang kumilos kaagad para sa kaligtasan ng lahat. Tila kinwestiyon ito ni Chelsea dahil, ayon sa kanya, ang pagpuksa sa mga halimaw ay hindi gawain ng Night Raid. Ngunit binigyang diin ni Tatsumi na ang trabaho ng Night Raid ay protektahan ang mga residente mula sa lahat ng banta, kabilang ang mga pag-atake ng mga halimaw. Talagang sinabi iyon ni Chelsea dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Kasabay nito, nakita ni Ron si Esdeath at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga resulta ng pananaliksik sa mga halimaw na dating tao. Ipinagpalagay ni Ron na ang mga halimaw ay nagresulta mula kay Dr. Stylish dahil lumitaw ang mga ito pagkatapos niyang mawala. Tinatansya ni Ron na maaring nakatakas ang mga halimaw mula sa laboratory ni Dr. Stylish. Gayunpaman, napagpasyahan ni Esdeath na ang mga halimaw ay hindi resulta ni Dr. Stylish ngunit sa halip ay isang tao na sadyang nagpakawala sa kahit ng mga halimaw para sa ilang kadahilanan. Tila nagsisimula ng magkatotoo ang palagay ni Esdeath dahil noong naglalaban sina Seryu at Koro sa isang grupo ng mga halimaw, tila may nanunood sa kanilang laban mula sa malayo. Pagkatapos, sa isang misyon kasama si Lubbock, tinanong ni Tatsumi ang kanyang nakaraan, na naging katulad ni Nudge Enda. Galing talaga si Lubbock sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, matapos siyang makita sa unang pagkakataon, agad siyang nahulog sa kanya at nagpasya na sumali sa Imperial Army upang palagi siyang nasa tabi nito. Nang piliin ni Nudge Enda na tumalikod at sumali sa hukbong revolusyonaryo, sinundan ni Lubbock ang babaeng mahal niya. Kahit noong binuo niya ang Night Raid, nanatili siya sa tabi niya. Sa kanilang pag-uusap, nagsimulang mapansin ni Tatsumi na mukhang kainahinala ang bulubunduking lugar na kanilang ginagalugad. Dahil doon, nagkusa siyang suriin ang tuktok ng bundok para masubaybayan ang kabuuang sitwasyon. Gayunpaman, laking gulat niya nang hindi sinasadyang makita niya si Esdeath, na nagpapatrol din doon. Hindi nagtagal, biglang sumulpat ang isang pulutong ng mga halimaw at agad silang inatake. Sasamantalahin na sana ni Tatsumi ang pagkakataong makatakas, ngunit madaling mapabagsak ni Esdeath ang mga halimaw sa isang atake lang. Hindi gustong matuklasan ni Esdeath ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Night Raid, nangatuwiran si Tatsumi na sinusubok niya ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala, si Lubbock, na naghihintay pa rin kay Tatsumi sa ibaba, ay nagulat sa paglitaw ng isang lalaki na naging utak sa likod ng mga pag-atake ng mga halimaw. Gayunpaman, ang misteryosong lalaki sa halip ay tumungo sa tuktok ng bundok, kung saan siya ay nakaharap nina Esdeath at Tatsumi. Ginagamit ng misteryosong lalaki ang kanyang Imperial Arm para agad na gumawa ng portal na maaaring ilipat sila sa ibang lugar. Si Tatsumi, na ngayon ay nasa isang tropikal na isla kasama si Esdeath, ay iniisip na nakulong siya sa isang ilusyon na mundo na nilikha ng misteryosong lalaki. Gayunpaman, itinanggi niya ito dahil ang lahat ay mukhang totoo, tulad ng dalawang higanteng halimaw na biglang sumalakay sa kanila. Sa pakikipaglaban sa mga halimaw, sa wakas ay nalaman ni Tatsumi kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihang taglay ni Esdeath dahil nagawa niyang talunin sila ng walang anumang pagsisikap. Matapos tuklasin ang isla, sa wakas ay napagtanto ni Esdeath na ang isla ay konektado sa pamamagitan ng isang portal na nilikha ng misteryosong lalaki. Kinailangan nilang maghintay na magbukas muli ang portal at makabalik na sila sa kabisera. Habang naghihintay, nagtanong si Tatsumi tungkol sa nakaraan ni Esdeath, umaasang makakuha ng mahalagang impormasyon na maiuulat niya sa Night Raid. Para hindi siya maghinala, ikinwento rin ni Tatsumi ang kanyang nakaraan bilang isang ordinaryong binata na nagmula sa kanayunan at pumunta sa kabisera upang maghanap ng trabaho na may malaking kita. Nakapagtataka, walang pag-aalinlangan na sinabi sa kanya ni Esdeath ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi sa kanya ni Esdeath na siya ay mula sa Partas clan sa Northern Frontier Lands. Sinabi niya na napakalapit niya sa kanyang ama, ang pinuno ng angkan, dahil sa pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng isang superclass na danger beast. Siya ay isang sanay at mabigat na manlalaban kahit nasa murang edad. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na sa North, ang malakas ay mabubuhay at ang mahina ay mamamatay, isang kataga na itinatago niya malapit sa kanyang puso. Isang araw, bumalik si Esdeath mula sa isang pamamasyal, at nakita ang kanyang tribo na nawasak, na ang lahat ay patay o kritikal. Ang kanyang ama ay lubhang nasugatan at hindi nagtagal ay namatay sa kanyang mga bisig. Mula sa araw na iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging mas malakas. Nang maglaon, sumali si Esdeath sa militar ng imperyo, na mabilis na tumaas sa mga ranggo. Sa isang punto, pinahintulutan siya ng punong ministro na pumili ng Imperial Arms. Napansin niya ang Demon's Extract na nakakadeno mula sa iba. Naramdaman ni Esdeath na tinatawag siya nito at pinili ito.
Sa halip na uminom ng isang baso, sapat na sana, ininom niya ang lahat. Bumalik sa kasalukuyan, plano rin ni Esdeath na supilan ang isang danger beast para ibalik sila sa kabisera. Hindi nagtagal, isang spell ang dumaan sa kanila, kaya sinugod ito ni Esdeath. Kasabay nito, biglang bumukas ang portal, at sumugod si Tatsumi sa portal upang tumakas mula sa kanya. Matapos matagumpay na makabalik sa kanyang orihinal na lugar, ginamit ni Tatsumi ang kanyang baluti at na-activate ang invisible mode upang magtago mula kay Esdeath. Sa kabilang banda, si Esdeath, na nag-akala na si Tatsumi ay ipinadala sa ibang lugar, sa wakas ay nagpa siya na umalis kaagad sa lugar na iyon at nakatitiyak na muli niya itong makikita. Samantala, sinabi ni Tatsumi, na nakakita sa kanyang pag-alis, na magkikita sila bilang magkaaway sa susunod na pagkikita at maglalaban-laban. Pagkatapos, nagkukwento si Nudge Ende tungkol sa isang relihiyosong organisasyon na tinatawag na Path of Peace na magsisimula ng isang paghihimagsik laban sa imperyo. Sinabi ni Nudge Ende na ang rebelyon ay magbubukas ng mga pagkakataon para sa kanila at sa mga revolusyonaryong puwersa na umatake. Mahuhuli ang Imperial Army para sabay silang maglunsad ng mga pag-atake mula sa tatlong panig. Pagkatapos nito, ang Night Raid ay may tungkuling patayin ang punong ministro sa panahon ng kaguluhan sa kabisera. Gayunpaman, bago ang pag-atake, kailangan muna nilang patayin ang isang lalaking nagngangalang Bollock. Si Bollock ay isang espiya na nagtatrabaho para sa punong ministro, na nagpapanggap bilang isang mataas na ranggo na individual ng Path of Peace. Ang kanyang layunin ay patayin ang pinuno ng Path of Peace nang hindi inilalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at pumalit sa kanyang lugar upang ang imperyo ay maaaring manipulahin ang relihiyosong organisasyon para sa sarili nitong mga layunin. Higit pa rito, sinabi ni Nudge Ende na ang mga Jaeger ay itinalaga na ngayon bilang mga personal na bodyguard ng punong ministro, na magpapalubha sa kanilang misyon na patayin siya. Pagkatapos ay iginiit niya na dapat nilang maakit ang mga Jaeger palayo sa punong ministro upang gawing mas madali para sa mga revolusyonaryong puwersa na patayin siya. Nang malaman iyon, tila nag-aalinlangan si Tatsumi dahil ayaw niyang patayin si Wave, na sa tingin niya ay isang mabuting tao. Gayunpaman, para sa tagumpay ng kanilang misyon na patayin ang punong ministro, na siyang utak sa likod ng lahat ng paghihirap ng mga karaniwang tao, nagpasya din si Tatsumi na patayin ang lahat ng miyembro ng Jaegers. Kasabay nito, dahil alam niyang gagawin ng Night Raid ang kanilang misyon na magsagawa ng rebelyon at patayin ang punong ministro, inutusan ni Esdeath ang mga Jaeger na maghanda para labanan sila. Pagkatapos ay hinati niya ang mga miyembro ng Jaegers sa dalawang grupo dahil nakagawa si Nudge Ende ng tokana para linlangin sila. Si Wave, Balls, at Kurumi ay bahagi ng isang team, kung saan itinalaga ni Esdeath sa silangang rehiyon dahil nakatanggap sila ng impormasyon na pumunta doon si Nudge Ende at ilang miyembro ng Night Raid. Sa daan, napahinto sila ng isang malaking straw doll na nakaharang sa kanilang daraanan. Samantala, naghanda si Mine gamit ang kanyang Imperial Arm, na pinangalanang Pumpkin, sa tuktok ng bangin upang patayin silang tatlo. Plano niyang patayin si Kurumi para hindi na makonsensya si Akame sa pagpatay sa kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Kurumi ang putok ni Mine, at kasabay nito, lumitaw si Susanoo mula sa loob ng straw doll at agad silang inatake. Nakapagtataka, naroon si Nudge Ende at ang iba pang miyembro ng Night Raid para patayin silang tatlo. Maging si Akame ay naghanda upang labanan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang sa wakas ay nakaharap niya ang kanyang kapatid, hindi nag-atubili si Kurumi na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Imperial Arm, ang Yatsufusa, isang mahabang katana na may kapangyarihang buhayin at kontrolin ang mga bangkay. Si Kurumi at ang kanyang mga kasama, na dati ay mas marami, ay maaari na ngayong pantayan ang kapangyarihan ng Night Raid pagkatapos niyang gisingin ang mga bangkay ng pinakamalakas na mandirigma na maaasahan sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, ang Night Raid ay nagsimulang madaig ni Kurumi at ng kanyang mga bangkay, maging si Leon ay nawala ng isa sa kanyang mga braso, at si Nudge Ende ay kailangang makialam upang tulungan ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban, kahit na hindi niya na-maximize ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng matinding pinsala sa kanyang pakikipaglaban kay Esdeath noong nakaraan. Nang tulungan ni Leon si Akame na lumaban kay Balls, tila nahihirapan si Tatsumi at ang iba pa na talunin ang mga bangkay na binuhay muli ni Kurumi. Ngunit pagkatapos, dumating si Chelsea at tinulungan sina Tatsumi at Mai na talunin sila. Nang makita ang kanyang mga bangkay na manika na isa-isang tinatalo ng mga miyembro ng Night Raid, ipinatawag ni Kurumi ang isang palaka na halimaw na pagkatapos ay nilamon ng buhay si Mai. Sinabi niya na kung sino ang limunin ng halimaw na palaka, tiyak na masisira ang kanilang katawan. Nang marinig iyon, naghanda si Tatsumi na labanan sina Kurumi, at sina Nudge Ende at Susanoo, ay nagtagumpay na talunin ang kanilang kaaway. Kasabay nito, lubos na nagtutulungan sina Akame at Leon na nagawa nilang talunin si Balls. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-activate ni Balls ang sandata sa kanyang likod, na lumikha ng napakalakas na pagsabog. Sinamantala ni Balls at Kurumi ang pagkakataong makatakas dahil imposibleng talunin nila ang Night Raid, na nagawang ibalik ang mga bagay.
Si Bulls, na babalik na sana sa punong tanggapan ng Jaegers, ay hindi sinasadyang nadaanan ng isang batang babae na umiyak dahil nasugatan ang kanyang binti. Si Bulls, na talagang mabait, pagkatapos ay ginamot ang kanyang sugat at hindi namalayan na ang batang babae ay talagang si Chelsea na nakabalat kayo. Di nagtagal pagkatapos nito, pinatay niya si Bulls. Matapos patayin si Bulls, balak ni Chelsea na patayin si Kurumi. Nang marinig iyon, binalaan siya ni Lubbock na huwag kumilos ng padalos-dalos at sinunod si Nudge Enda na bumalik sa base. Gayunpaman, iginiit niyang isagawa ang kanyang plano at hiniling kay Lubbock na tawagan ang kanilang mga kasama para sa reinforcements. Pagkaalis ni Lubbock, ginamit ni Chelsea ang kanyang Imperial Arm para itago ang sarili bilang Bulls at hinanap ang kinaroroonan ni Kurumi. Samantala, si Kurumi, na nagpapahinga sa isang lugar, ay naalala ang nakaraan ng siya at ang kanyang kapatid na babae ay tipunin kasama ang iba pang mga bata upang sanayin bilang isang propesyonal na assassin. Naiwan silang mag-isa sa kagubatan na puno ng mga halimaw at hayop. Sa daang bata na nakolekta, 7 lamang, kabilang sina Kurumi at Akame, ang nakaligtas. Pagkatapos noon, pinaghiwalay sina Akame at Kurumi para magsanay sa iba't ibang lugar. Si Kurumi, ang pinakamahina sa 7 bata na nakaligtas, ay tinurukan ng espesyal na likido na makapagpapalakas sa kanyang katawan. Bumalik sa kasalukuyan, nang ang mga miyembro ng Night Raid ay nagpapahinga sa isang cabin sa gitna ng kakahuyan, humihingal na dumating si Lubbock at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga plano ni Chelsea. Samantala, si Chelsea ay nagbalat kayo bilang Bulls, sa wakas ay nakita si Kurumi, at hindi siya nakaramdam ng pagdududa kay Bulls dahil natutunan ni Chelsea ang estilo ng pagsasalita ng mga miyembro ng Jaeger mula kay Tatsumi na nakilala nila. Pagkatapos ay naghintay siya ng tamang pagkakataon para patayin si Kurumi dahil, ayon kay Akame, palaging umiinom si Kurumi ng mga gamot na nagpapahirap sa kanyang pag-uugali na mahulaan, kaya't mahihirapan silang basahin ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos labanan si Kurumi, napagpasyahan ni Mai na hindi lamang siya apektado ng droga kundi pati na rin ang iba pang mga bagay na kahit si Akame ay hindi alam. Dahil doon, pinadala ni Nudge Enda sina Akame at Tatsumi para tulungan si Chelsea. Kasabay nito, si Kurumi na nakaramdam ng kirot dahil sa epekto ng gamot na iniinom niya ay bumagsak dahil hindi niya kinaya ang sakit. Agad na sinamantala ni Chelsea ang pagkakataong ipasok ang isang karayom sa kanyang leeg. Sa pag-aakalang patay na si Kurumi, bumalik si Chelsea sa kanyang tunay na anyo at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, si Kurumi ay lumabas na buhay pa, at iyon ay dahil sa bagong gamot na iniksyon sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chelsea na maaari lamang siyang mamatay kung siya ay sinaksak ng diretso sa puso o pinugutan ang kanyang ulo. Napagtantong hindi niya kayang labanan si Kurumi ng mag-isa, nagmamadaling tumakbo si Chelsea palayo, lalo na nang wasaki ni Kurumi ang kanyang Imperial Arm. Pagkatapos ay binuhay muli ni Kurumi ang kanyang mga bangkay na manika at inutusan silang patayin si Chelsea. Dahil walang sandata si Chelsea na sapat na malakas para labanan sila, sa wakas ay napatay siya sa isang malagim na paraan. Sa ibang lugar, sa wakas ay natagpuan ni Tatsumi at Akame ang kinaroroonan ni Chelsea, sa kabila ng pagiging isang bangkay. Kahit na ang mga miyembro ng Night Raid ay nagulat at nawasak sa pagkamatay ni Chelsea, kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang planong patayin si Bullock. Samantala, ang mga Jaeger ay tila inutusan ng punong ministro na i-escort si Bullock, kahit na sinasabi niya na mayroon na siyang mga personal na bodyguard na binyansagang 4 na Rekshose demons. Nagyabang pa si Bullock sa paghiling kay Esdith at sa mga Jaeger na magpahinga dahil matatalo ng kanyang mga bodyguard ang Night Raid. Sa kabilang banda, napagtanto ni Wave na medyo nasugatan si Kurumi sa pag-atake ni Chelsea kanina, kaya pinakiusapan niya itong magpahinga na lang. Gayunpaman, iginiit ni Kurumi na ipagpatuloy ang misyon dahil, ayon sa mga patakaran, ang mga miyembro ng Jaeger na hindi makalaban ay papatayin upang hindi magkalat ng impormasyon. Samantala, kasama ang mga miyembro ng Night Raid na naghahanap ng impormasyon upang makalusot sa Bullock Residence, ang Rekshose Demons ay nagsimula na ring mag-espiya sa mga miyembro ng Night Raid, kahit na hayagang harapin sila, gaya ng naranasan ni Akame. Nang gabing iyon, binisita si Akame ng isa sa mga Rekshose Demons, si Ibara, na dating kapareha niya noong nasa Imperial Army pa. Si Akame ay nasangkot din sa isang matinding labanan sa kanya, na may kakilakilabot na pisikal na lakas, na mahirap para sa kahit na sa kanyang Mersama Sword na matamaan. Sa kabilang banda, maaaring i-counterbalance ni Lubbock ang lakas ng 2 Rekshose Demons na pinangalanang Sten at Mez ng sabay-sabay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Imperial Arm, ang Crosstail, na maaaring gamitin sa iba't ibang paraan upang umatake, dumapensa, o immobilize ang mga kalaban. Matapos ang isang matinding labanan, sa wakas ay nagawang talunin ni Akame at Lubbock ang kanilang kalaban. Sa kasamaang palad, alam na ni Esdith ang tungkol sa pagkatalo ng 3 miyembro ng Rekshose Demons dahil hiniling niya kay Ron na tiktikan sila. Nang marinig ito, mas nasasabik si Seryu na patayin ang lahat ng miyembro ng Night Raid at nagsimulang galugarin ang lungsod upang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Di nagtagal, nahanap ni Seryu si Mine, na kasama ni Tatsumi noong mga panahong iyon.
Nang makita ni Shiryu si Tatsumi kasama ang isa sa mga miyembro ng Night Raid, sa wakas ay nalaman ni Shiryu ang tunay na pagkatao ng binata na mahal ni Esdeath. Nang hindi nag-iisip, agad na sinugod sila ni Shiryu. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Tatsumi gamit ang kanyang Imperial Arm at kinuha si Mine. Sa kanilang pagtatangka sa pagtakas, nakaharap sila ng nag-iisang natitirang miyembro ng Rekshosed Demons, si Suzuka, kaya hindi niya maiwasang lumaban sa kanya. Samantala, isa na namang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni Mine at Shiryu. Kasabay nito, kumilos ang Night Raid upang patayin si Bollock, kung saan hinarap ni Akame at Leon sina Kurumi at Wave. Sa huli, nagawa ni Mine na sirain si Koro at talunin si Shiryu. Sa kasamaang palad, nag-activate siya ng time bomb na ang pagsabog ay makakarating kay Mine, na hindi nakatakas sa lalong madaling panahon dahil sa kanyang matinding pinsala. Ngunit pagkatapos, si Tatsumi, na nagawang talunin ang kanyang kalaban, ay dumating sa tamang oras upang iligtas si Mine. Sa ibang lugar, sinabi ni Nudge Enda kay Esdeath na pinatay ni Akame at Lubbock si Bollock. Kasabay nito, ang punong ministro ay mukhang hindi mapakali sa palasyo dahil ang mga hukbong revolusyonaryo ay nagsimula ng mga rebelyon sa buong bansa at nagtagumpay sa pagkontrol sa ilang mga lugar. Gayunpaman, ang isang commander-in-chief na nagngangalang Budo ay tila hindi masyadong nag-aalala tungkol dito, na nagsasabing paprotektahan niya ang kabisera. Dahil alam na malapit nang pumasok ang Revolutionary Army sa kabisera, inihayag ng punong ministro na siya ay bumuo ng isang piling pangkat na magpoprotekta sa kabisera, kung saan ang pinuno ng elite na pangkat ay isang lalaking nagngangalang Shira, na anak ng punong ministro. Si Shira pala ang utak sa likod ng paglitaw ng mga kayeg ng mga halimaw at ang nagpadala kina Esdeath at Tatsumi sa isang tropikal na isla sa pamamagitan ng isang portal. Tiniyak ni Shira na paprotektahan niya at ng kanyang koponan ang kabisera at hiniling kay Budo na huwag mag-alala. Ngunit si Budo ay tila hindi gaanong naniniwala sa mga kakayahan ni Shira at lumayo na lamang. Sa ibang lugar, ang mga miyembro ng Night Raid, na nahahati sa ilang koponan, ay nagsimulang magsagawa ng kani-kanilang tungkulin. Si Tatsumi at Lubbock ay itinalaga na pumasok sa palasyo at sumama sa mga puwersa ng resistance na nasa palasyo na upang tiktikan ang punong ministro at ang kanyang mga alipores. Pagkatapos nito, nakatagpo sila ng isang babae na bahagi ng resistance, na agad silang dinala sa kung saan nagtitipon ang mga puwersa ng resistance. Gayunpaman, nagulat sila nang matuklasan nila na ang mga puwersa ng resistance ay namassacre. Hindi ito tumigil doon. Biglang may naganap na pagsabog at muntik nang mapatay si Tatsumi at ang iba pa kung hindi sila nakaiwas agad. Ang utak sa likod ng massacre at pagsabog ay walang iba kundi si Shira. Sa wakas ay nalaman ni Tatsumi na siya ang utak sa likod ng mga pag-atake ng mga halimaw at galit na galit siya nang malaman niyang ginagawa ito ni Shira para lang sa kasiyahan. Nang si Tatsumi ay naghahanda upang labanan si Shira, biglang lumitaw si Budo at agad na inatake si Tatsumi gamit ang kanyang thunder, kaya sila ay nasangkot sa isang laban. Sa kabilang banda, si Lubbock ay malapit ng tulungan si Tatsumi ngunit hinaranggan siya ni Shira, na may Imperial Arm na pinangalanang Shambhala, na maaaring manipulahin ang espasyo, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport ng mga tao at mga bagay sa malalayong distansya. Si Shira pala ay minarkahan ang lahat ng mga lugar sa palasyo, na ginagawang mas madali para sa kanya na lumipat mula sa isang lugar patungo sa lugar, na naging mahirap para kay Lubbock na kontrahin ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, hindi basta-basta sumuko si Lubbock at gumawa ng tamang diskarte para labanan si Shira. Sa kanyang kagustuhan, ang pagkakaroon ng isang nako-customize na crosstail ay napatunayang lubos na kapaki-pakinabang para kay Lubbock, dahil kailangan lang niyang ikalat ang crosstail sa paligid niya upang maiwasan ang pag-atake ni Shira at matrap siya. Gayunpaman, nang muntik nang magtagumpay si Lubbock sa pagpatay kay Shira, ang babaeng nagdala sa kanila sa palasyo ay kumampi kay Shira dahil ang kanyang mga magulang ay hostage niya. Pagkatapos ay sinaksak ng babae si Lubbock habang nakikiusap na palayain ang kanyang mga magulang. Nang marinig iyon, natawa si Shira at sinabing matagal na niyang pinatay ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay pinatay lang ang babae. Si Lubbock, galit na galit dito, agad na naparalisa ang kanyang pag-atake gamit ang crosstail. Ngunit si Shira ay nakipaglaban sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang portal, na pagkatapos ay inilipat sila sa ibang lugar. Biglang inilunsad ni Lubbock ang panghuling pag-atake sa pamamagitan ng pagsaksak sa puso ni Shira ng isang sibat, na ikinamatay niya. Pagkatapos ng kamatayan ni Shira, biglang nawala ang portal, at napansin ni Lubbock na dumudulas siya pababa mula sa taas. Dahil alam niyang malapit na siyang mamatay, naaalala ni Lubbock ang lahat ng magagandang alaala kasama ang mga miyembro ng Night Raid. Isinasaalang-alang niya ang kanyang sariling pamilya at ipinaubaya ang lahat kay Tatsumi, umaasang makakaligtas siya. Pagkatapos nito, nahulog si Lubbock sa dulo ng isang matulis na sibat at namatay kaagad. Sa kabilang banda, si Tatsumi ay natalo ni Budo at pagkatapos ay ikinulong. Ang punong ministro, na patuloy na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang anak, ay nagnanais na patayin si Tatsumi upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Gayunpaman, binigyang diin ni Esdeath na haharapin niya ang usaping ito.
Pagkatapos ay ipinakalat nila ang balita tungkol kay Tatsumi, na malapit ng mapatay, sa lahat ng sulok ng kabisera, at ang mga miyembro ng Night Raid ay labis na nagulat nang marinig iyon. Habang si Nudge Enda at ang mga miyembro ng Night Raid ay gumagawa ng plano para palayain si Tatsumi, nakasalubong siya ni Esdeath sa isang holding cell, sinusubukan siyang hikayati na sumali sa Imperial Army. Gayunpaman, tinanggihan ni Tatsumi ang alok at kinumpirma na kakampi pa rin niya ang Night Raid at ang Revolutionary Army. Nang malaman ni Esdeath na hindi niya makukumbonsi si Tatsumi na sumama sa kanya, sinabi ni Esdeath na papatayin niya ito ng mag-isa dahil hindi niya hahayaang mapatay siya ng iba. Long story short, dumating ang araw ng pagbitay kay Tatsumi sa ilalim ng direktang pamumuno ng Emperor. Nang papatayin na siya ni Esdeath, si Mine, na nasa itinalagang posisyon, ay nagpaputok kay Esdeath. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Esdeath ang putok. Kasabay nito, dumating si Nudge Enda kasama sina Leon at Susanoo at sumabog sa paligid ng arena. Si Budo, na nakita iyon ay hindi tumahimik, ay agad na naglunsad ng pag-atake sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Mine at Leon ay nagtutulungan upang labanan si Budo, habang sina Nudge Enda at Susanoo ay lumalaban kay Esdeath. Kahit na nagtulungan sila, labis silang na-overwhelmed laban kina Esdeath at Budo dahil pareho silang nagtataglay ng labis na kakilakilabot na lakas at kinikilala bilang ang pinakakakilakilabot na mga general sa kaharian. Madaling mapapabagsak ni Budo sina Mine at Leon, na pinilit sina Nudge Enda at Susanoo na pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan. Nang maghanda si Budo na ilabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, inilagay din ni Mine ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa komandante, hanggang sa wakas, maaari niyang manalo sa labanan pagkatapos matagumpay na masira ang kanyang pag-atake. Sa kabilang banda, nang masangkot ang lahat sa isang matinding labanan, nagawa ni Akame na mapalaya si Tatsumi, kaya agad niyang tinulungan si Mine, na bumagsak dahil sa pagod. Nang malaman na nakalaya na si Tatsumi, inutusan ni Nudge Enda ang Night Raid na umatras. Gayunpaman, sinabi ni Susanoo na lalabanan niya ang mga pag-atake ni Esdeath sa abot ng kanyang makakaya upang makatakas silang lahat mula sa lugar na iyon. Naghanda pala si Susanoo na ialay ang kanyang buhay para sa mga miyembro ng Night Raid, na itinuring niyang sariling pamilya. Tila medyo humanga si Esdeath sa kanyang sakripisyo at sinabi sa kanya na maaalala niya siya bilang isang sundalo, hindi isang sandata. Inilagay ni Susanoo ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban kay Esdeath habang ang iba pang miyembro ng Night Raid ay tumakas. Nang makarating ito sa isang ligtas na lugar, si Mine, na mahina pa ang katawan, ay nagpahayag ng pagmamahal kay Tatsumi. Biglang nalagutan ng hininga si Mine dahil hindi na mailigtas ang buhay niya pagkatapos niyang labanan si Budo. Ang pakikibaka ng Night Raid at ng Revolutionary Army laban sa isang marahas at malupit na gobyerno, sa katunayan, ay nagbigay inspirasyon sa mga residente na magsagawa ng katulad na pakikibaka. Nagsimulang maganap ang mga paghihimagsik sa buong kabisera. Gayunpaman, pinawi ni Esdeath ang paghihimagsik sa pamamagitan ng pagpatay sa mga rebelde at pagsasabit ng kanilang mga katawan sa tulos bilang babala sa natitirang populasyon. Sa kabilang banda, sina Wave at Ron ay tila pinag-uusapan ang rebelyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ron na siya ay pumanig sa Revolutionary Army, na gustong ibagsak ang kasalukuyang pamahalaan at bumuo ng isang bagong pamahalaan na makapagbibigay ng kapayapaan at kaunlaran sa lahat ng residente. Samantala, napagtanto ni Akame na si Kurumi ay nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga bangkay upang gumawa ng one-on-one na tunggalian. Nang malaman ito, sinubukan ni Tatsumi na pigilan si Akame dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito, ngunit determinado itong labanan ang kanyang kapatid at sumugod sa mga abandonadong guho ng simbahan sa gitna ng kagubatan. Bago simulan ang laban, nagkwentuhan si Akame at Kurumi habang inaalala ang kanilang nakaraan noong sila ay magkakampi pa. Nang sa wakas ay naglaban sila, bigla silang nagulat sa paglitaw ng isang higanteng robotic danger beast, kaya nagtulungan silang dalawa para talunin ang higanteng halimaw. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga lakas, nagawa nilang sirain ang halimaw. Nang ipagpatuloy nina Akame at Kurumi ang laban, biglang sumulpot si Wave para tulungan si Kurumi. Dahil naging hindi balanse ang laban, naging desperado si Akame. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Tatsumi at sinabihan si Wave na huwag makialam sa laban sa pagitan nila dahil napakahalaga sa kanila ng laban na iyon. Matapos ipaliwanag ni Tatsumi ang lahat, sa wakas ay naunawaan ni Wave at pinayagan ang dalawang magkapatid na maglaban at ayusin ang kanilang mga ugnayan. Sa huli, ang laban ay napanalunan ni Akame, na sa wakas ay nagkakaroon ng pagsasara sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Matapos alisin ni Wave ang katawan ni Kurumi mula roon, ipinagdalamhati ni Akame ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pag-iyak sa mga bisig ni Tatsumi. Sa ibang lugar, inutusan ni Punong Ministro Honest ang Emperor na i-activate ang Ultimate Imperial Arms para ihinto ang revolusyon. Sinimulan ni Tatsumi, Akame, Leon at Nudge Enda ang kanilang huling misyon na pumatay sa Punong Ministro. Sa pagpasok nila sa palasyo, nakaharap sila ni Ron, na gumagamit ng kanyang Imperial Arms, ang mastema, isang pares ng mga plate sa kanyang likod na nagpapalaki ng mga pakpak na doble bilang mga sandata.
Si Leon ay nananatili upang harapin si Ron habang sina Tatsumi at Akame ay nakarating sa silid ng trono. Sa ilalim ng impluwensya ng punong ministro, pinaandar ng emperador ang kanyang Imperial Arm, ang Shaku Taser, isang higanteng robot na may taas na 500 talampakan, at nagdudulot ng pagkawasak sa kabisera. Sinubukan ni Tatsumi na kumbonsihin ang Emperor na magkaroon ng habag sa mga mamamayan, ngunit ang emperador ay naging makasarili sa kanyang layunin na mapanatili ang kapangyarihan. Sinamahan siya ni Wave sa labanan laban sa emperador. Matapos matamaan ni Tatsumi ang core ng Shaku Taser, nabuksan niya ang tunay na kapangyarihan ng Incursio para talunin ang Emperor. Di nagtagal pagkatapos, si Tatsumi, gamit ang kanyang huling onsa ng lakas upang pigilan si Shaku Taser mula sa pagbagsak patungo sa mga mamamayan, ay namatay sa mga bisig ni Akame pagkatapos. Dahil patay na si Tatsumi, hinamon ni Esdeath si Akame sa isang tunggalian. Napilitan si Akame na ilabas ang kanyang trump card sa pamamagitan ng pagkalason sa kanyang sarili, sa gayon ay nadaragdagan ang kanyang pisikal na kakayahan. Sa kalaunan, nasugatan ni Akame ang kaliwang braso ni Esdeath, at pinutol niya ito upang pigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Bago simulan ni Akame ang panghuling strike, ginamit ni Esdeath ang kanyang trump card para mag-freeze ng oras, ngunit hindi nito napigilan si Akame na bigyan siya ng nakamamatay na atake. Sa kanyang huling pagsusumikap, ibinalot ni Esdeath ang kanyang sarili at si Tatsumi sa yelo, na nagdurog sa kanilang dalawa. Samantala, na-corner ni Leon si Prime Minister Honest bago niya subukang tumakas sa palasyo. Sa kasamaang palad, ginagamit niya ang kanyang Imperial Arms, ang Erase Stone, isang korona na makakasira sa iba pang Imperial Arms, para sirain ang Imperial Arm ni Leon. Sa kabutihang palad, nagawa ni Leon na patayin si Prime Minister Honest, kahit na paulit-ulit niya itong binaril gamit ang kanyang baril. Nagpaalam siya kay Akame at kalaunan ay namatay sa isang eskinita. Hindi nagtagal, hinatulan ni Nudge Enda ng kamatayan ng emperador dahil sa pagsira sa imperyo, habang si Wave at Ron ay nagbigay galang sa libingan ni Kurumi. Inaako ni Nudge Enda ang responsibilidad sa pagtulong sa muling pagtatayo at pagpapanumbalak ng kabisera, habang si Akame ay nakipaghiwalay kay Nudge Enda at umalis sa mga bahaging hindi alam. Ito na ang katapusan ng anime na ito. Ang moral na matututuhan mula sa anime na ito ay ang kapayapaan ay nangangailangan ng pinakakabayanihang paggawa, at ang pinakamahirap na sakripisyo ay nangangailangan ng higit na kabayanihan kaysa digmaan. Nangangailangan ito ng higit na katapatan sa katotohanan at higit na perpektong kadalisayan ng konsensya. Ang mga taong inilalagay ang kanilang sarili sa linya at isinakripisyo ang kanilang sariling kaligtasan para sa higit na kabutihan at para sa iba, sinuman sa anumang propesyon na ang pag-aalala ay ang kapakanan ng ibang tao sa halip na ang pansarili, ay nagbibigay inspirasyon at mahalaga.